Ang buhay na walang hanggan ay kaloob ng Diyos na walang bayad sa pamagitan ni Panginoong Hesukristo. But did we ever realize kung gaano katindi ang paghihirap na dinaanan ni Panginoong Hesukristo bago niya makamtan ang buhay na walang hanggan at ibigay sa atin bilang isang regalo? Ito mga kapatid ang ating aalamin sa ating pag-aaral ng ating Sabbath School lesson sa linggo na ito. Welcome mga kapatid sa ating pag-aaral ng ating lesson ngayong week na ito. Ang pamagat ng ating lesson number 12 is the arraignment of Christ. John chapter 18 verse 11 ay sinasabi, Then Jesus said unto Peter, Put up thy sword into the sheath. The cup which my Father hath given me, shall I not drink it? Then dito sa Desire of Ages 690, the awful moment had come. That moment which was to decide the destiny of the world. So, dalawa pong punto ang iniha-highlight dito sa introduction upang tandaan natin habang pinapag-aralan natin yung ating lesson. Unang-una, merong leksyon na makukuha natin dito sa sinasabi ni Jesus kay Peter na put up thy sword into the sheath. Bakit po? Sapagkat hinugot ni Pedro yung tabak at ginamit upang makipaglaban doon sa mga gustong umaresto kay Jesus Christ. Talagang nakipaglaban. Meron siyang taong tinaga. Kaya lang, hindi yung liig ang naputol niya, kundi isa lamang doon sa kanyang tainga. Nung nakita ni Jesus, pinigilan niya. Sabi niya, ibalik mo ang iyong tabak doon sa kanyang lalagyan. Ang lesson na makukuha natin doon mga kapatid ay tayo na mga Kristiyano, hindi dapat gumamit ng sandata, tabak o anumang mga instrumento upang pumatay ng tao. Bawal po yan sapagkat ayon sa 6th commandment ng Panginoon, thou shalt not kill. Mabuti nga lang at hindi nakapatay si Pedro. Ang pangalawang punto ay yung sinasabi dito na the awful moment had come. That moment which was to decide the destiny of the world. So ano namang sandali ang dumating sa panahon na yon na tinutukoy dito? Ito po ay tumutukoy doon sa karanasan ni Jesus Christ doon sa Gethsemane, kung saan siya po ay nailagay doon sa isang sitwasyon na kinakailangan siya ay magpasya sapagkat ang kaligtasan ng sanglibutan ay nalalagay sa 50-50. Kasi nasa crossroads siya, nasa valley of decision si Jesus Christ. Itutuloy ba kaya niya yung pagtanggap ng parusa ng kasalanan upang maligtas ang sanglibutan? O kaya ay uurong siya? At kapag nangyari na pinili niya na siya yung umatras sa kanyang misyon na iligtas ang tao, ang sangkatauhan ay hindi maliligtas. Ang mabuting balita dito mga kapatid, pinili ni Jesus Christ na ituloy yung pagtanggap ng parusa ng kamatayan upang ang tao ay maligtas. Para sa mga detalye ng mga katotohanan na dapat nating malaman dito po sa ating lesson, The Arraignment of Christ, ay ating isa-isahin na pag-aralan yung 5 subtopics. Ang una, a solemn moment. Ang unang question ay nagsasabi, when Jesus finished his intercessory prayer, where did he go with his disciples and for what purpose? Ang sagot po ay mababasa natin sa John 18 verse 1. When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden into which he entered and his disciples. So, where did Jesus go with his disciples? Pumunta po sila doon sa Garden of Gethsemane. Kumbaga, dito sila banda na lugar, tapos may batis na ganyan, tumawid sila doon, tapos tumuloy. Ngayon, ang tanong, for what purpose na si Jesus at saka yung mga disciples niya ay pumunta doon sa Gethsemane? Dito naman sa Matthew 26 verse 36. Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here while I go and pray yonder. Sabi niya, dito muna kayo,
at ako ay pupunta doon upang manalangin. So ang purpose ni Jesus Christ sa kanyang pagdala sa kanyang mga disciples doon sa Gethsemane was for him to have a personal prayer. Question B. In appealing to three disciples to accompany him, what request did the Lord make and why? Basahin natin ang sagot sa Mark 14 verse 33. Then he taketh with him Peter and James and John, and began to be sore amazed, and to be very heavy, and saith unto them, My soul is exceedingly sorrowful unto death. Tarry ye here and watch. So ano yung request ni Jesus Christ sa kanyang mga disciples? Sabi niya, dito muna kayo at magpuyat kayo. Tarry ye here and watch. Ngayon, bakit? Ang sagot ay mabubasa po natin dito sa Bible commentary. It was Satan's purpose to swell iniquity to such great proportions that it would make atonement seem impossible, so that the Son of God, who sought to save a lost world, should be crushed beneath the curse of sin. The working of the vigilant foe in presenting to Christ the vast proportions of transgression caused such poignant pain that he felt that he could not remain in the immediate presence of any human being. He could not bear that even his disciples should witness his agony as he contemplated the woe of the world. Even his most dearly loved friends must not be in his companionship. The sword of justice was unsheathed, and the wrath of God against iniquity rested upon man's substitute, Jesus Christ, the only begotten of the Father. Ang purpose pala ni Jesus Christ kung bakit hindi niya isinama yung tatlo na disciples niya ay sapagkat alam pala ni Jesus Christ na sa panahon na yun, the sword of justice was unsheathed. Ibig sabihin, yung tabak ng hustisya ay binunot na upang igawad ang hustisya ng kautusan kay Kristo na siyang tumatayong tagapagligtas ng buong sanglibutan sa gabi na yon. At alam niya na maghihirap siya, makakaramdam ng matinding paghihirap o paghihinagpis, pagdadalamhati sa kanyang kaluluwa. At ayaw niya masilayan ng mga alagad niya yung tindi ng kanyang pagdadalamhati. Minabuti niya na maiwan sila at doon niya danasin yung matinding paghihirap na dulot ng pagpaparusa ng hustisya ng langit. Kaya sabi sa English, he could not bear that even his disciples should witness his agony as he contemplated the woe of the world. Even his most dearly loved friends must not be in his companionship. Yan po mga kapatid. Dahil siguro iniisip niya na magdudulot ng malaking kalungkutan sa kanya at ayaw niyang mangyari yon. Dahil ang purpose niya ay talagang magbigay ng kaligtasan sa kanila at kasiyahan at kapayapaan. Kung meron mang involved na pagdadalamhati, minabuti niya na sarilinin na lang niya yon. Okay, dito tayo sa subtopic number 2. Deep anguish. Matinding paghihirap. Question A, what is the essence of Christ's first prayer in Gethsemane? Basahin po natin. And he went forward a little and fell on the ground and prayed that, if it were possible, the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what thou wilt. So, idinadalangin niya sa Ama na hindi naman siya umaatras doon sa kanyang misyon na tagapagligtas. Pero kung pwede sana na maisagawa ang kaligtasan ng tao na hindi siya dadaan ng matinding kapighatian o matinding paghihirap, ay gawin sana niya yon. Gawan niya ng paraan na palampasin sa kanya yung paghihirap na yon upang hindi niya maranasan. Kaya sabi niya, if possible, take away this cup of suffering from me. Okay, Desire of Ages 686-687.
Christ was now standing in a different attitude from that in which he had ever stood before. His suffering can best be described in the words of the prophet, "Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow, saith the Lord of hosts." As the substitute and surety for sinful man, Christ was suffering under divine justice. He saw that justice meant hitherto he had been as an intercessor for others. Now he longed to have an intercessor himself. Ibig sabihin, yung kalagayan ni Jesus Christ noong nandun sa Gethsemane ay may kaibahan dun sa kanyang kalagayan sa panahon na siya ay nangangaral at gumagawa ng milagro. He is standing in a different attitude. Bago ang Gethsemane, siya ang laging nag-i-intercede, nananalangin at nag-aaliw, nagko-comfort doon sa mga tao na nangangailangan. Pero when he was there in Gethsemane, iba ang sitwasyon. Now, he longed to have an intercessor for himself. Ngayon, naghahanap naman siya ng mag-intercede para sa kanya. Ang pag-describe daw naman sa matinding paghihirap ni Jesus Christ ay may kinalaman dito sa nababanggit sa Zechariah 13 verse 7. Ano po ang nasusulat doon? Sabi dito ng propeta, "Gumising ka, o tabak, laban sa pastor ko at laban sa lalaki na aking kasama, sabi ng Panginoon ng mga hukbo." Ang ibig sabihin, wala pa doon sa krus, sa Kalbaryo. Doon sa Gethsemane, sinimulan na ng hustisya ng langit ang pagpaparusa kay Jesus Christ. Yung sa krus, yun ang final na pagpaparusa at doon nga siya namatay. Bago siya namatay, dumaan muna siya ng matinding paghihirap at yung paghihirap na yon ay hindi dahil sa sakit, kundi yon ay bunga ng pagpaparusa ng hustisya ng langit sa kanya dahil sa ating mga kasalanan. Yan po mga kapatid. Ang gusto kong maintindihan natin dito, iba yung naranasan niyang paghihirap na galing sa tabak ng hustisya ng langit at iba naman yung paghihirap na nadanas niya galing dito sa mga tao. This is something we don't know, pero naramdaman na ni Jesus Christ noong nandun pa siya sa Gethsemane. Yan po ang punto dito. Tuloy natin. As Christ felt his unity with the Father broken up, he feared that in his human nature, he would be unable to endure the coming conflict with the powers of darkness. In the wilderness of temptation, the destiny of the human race had been at stake. Anong ibig sabihin dito? Doon sa wilderness of temptation, ang tinutukoy dito ay yung pangyayari after ng baptism ni Jesus na kung saan si Jesus matapos na siya ay nabinyagan ay pumunta doon sa wilderness at doon siya tinukso ni Satanas after 40 days ng kanyang fasting. Ngayon, doon nagtagumpay siya at hindi siya nahimok o nahulog sa kasalanan. Sabi dito, Christ was then conqueror. Now, the tempter had come for the last fearful struggle. For this, he had been preparing during the 3 years of Christ's ministry. O dito naman, dito sa Gethsemane, dumating si Satanas upang tuksuhin siya. Pinaghandaan ni Satanas ito for 3.5 years. Bakit? Dahil naintindihan ni Satanas na everything was at stake with him. Lahat ay nakataya. If he failed here, his hope of mastery was lost. The kingdom of this world would finally become Christ's kingdom. Kung hindi magtatagumpay si Satanas sa kanyang pagtukso kay Kristo, mawawala sa kanyang kamay ang sanglibutan. Hindi niya magiging kanyang kaharian. Pero kung magtagumpay siya, itong sanglibutan na ito, magiging permanent na kaharian ni Satanas. Tuloy natin para mas maging malinaw pa. But if Christ could be overcome, the earth would become Satan's kingdom, and the human race would be forever in his power. With the issues of the conflict before him, Christ's soul was filled with dread of separation from God. Dahil dito sa issue na kinahaharap niya, kung saan ang destiny ng sangkatauhan, maging ang lupa na ito, ay hanging on the balance. Nakasalalay ang kaligtasan ng sanglibutan sa tagumpay ni Jesus Christ. Meaning to say, ang sanglibutan ay tuluyang mawawaglit
kapag si Kristo ay matatalo. Pero maliligtas kapag si Kristo ay mananalo. At magiging kabahagi na uli ng kaharian ng langit. Dahil dito sa issue na ito, Christ's soul was filled with dread of separation from God. Kung matatandaan po ninyo, noong naipako si Kristo, di ba siya sumigaw, my God, why hast thou forsaken me?" Pero yung palang process ng paghiwalay ng ama doon sa kanyang anak, nagsimula na doon sa Gethsemane. The Father has already begun to withdraw His presence from the Son to the hands of the enemy doon pa sa Gethsemane. At dito po natatakot si Kristo. Bakit natatakot? Dahil He has to single-handedly fight against the enemy. Paano kung matatalo siya? Talagang the destiny of the human race will be in the hands of Satan. Mapapahamak talaga ang buong sanglibutan. Walang maliligtas. Mawawaglit ang lahat. Yun ang kinatatakutan niya. Kung hindi na siya tutulungan ng Panginoon, iaabandon na siya, paano ngayon siya makaharap? Knowing siya nabubuhay with the human nature, yon ang kanyang kinatatakutan dito. Okay, tuloy natin. Question B, returning from his agonizing prayer, in what state did Jesus find his disciples? And he cometh and findeth them sleeping, and saith unto Peter, Simon, sleepest thou? Couldest not thou watch 1 hour? Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. So, ito po ang nakakalungkot na karanasan ni Jesus dito sa Gethsemane. Habang siya po ay dumadaan ng matinding kapighatian, matinding paghihirap, yung mga alagad niya, sa panahon na kailangan niya ang kanilang comfort, natutulog sila. Hindi naman niya inaasahan na doon sa matinding paghihirap niya, doon sa lugar na mag-isa, doon siya i-comfort. Dahil ayaw nga niyang makita ng mga alagad niya yung kalagayan niya sa panahon na siya ay matinding naghihirap. Pero ang ibig niyang sabihin, pag siya ay bumalik doon, bumalik sa kanila, sila ay nandun na handa na mag-comfort naman sa kanya. Pero disappointed siya dahil nung bumalik, hindi nila ginawa yung kanyang request na tarry here and watch. Huwag kayong mga tulog. Okay. What reproof did he give to them? Nagtanong lang siya, isang tanong na it's a gentle rebuke. Sabi niya, couldest not thou watch 1 hour? Hindi ba kayo pwedeng magpuyat ng 1 oras lang? For more information, basahin pa po natin dito sa Desire of Ages 688. Rising with painful effort, he staggered to the place where he had left his companions, but he findeth them asleep. Had he found them praying, he would have been relieved. Ito yung punto eh. Sabi dito, siya sana ay mapapagaan ang kalooban. Ayun lang, kahit wala silang sasabihin. Kung bumalik at nakita niya na yung kanyang mga alagad ay nananalangin, idinadalangin siya, magagaan ang kanyang kalooban. Kagaya ba ng isang may sakit na kapag may dumadalaw at idinadalangin siya, nare-relieve din sila, nagagaanan ang kanyang loob at nasisiyahan ang kanilang kalooban kapag alam nila at nakikita nila na merong nananalangin para sa kanila. Ganon ang sitwasyon ni Jesus sa time na ito. Pero sa isang banda, we need to understand them also. Hindi naman totally pala na hindi sila talagang nanalangin. Sabi dito, at first, they had been much troubled to see their master, usually so calm and dignified, wrestling with a sorrow that was beyond comprehension. Initially, napansin nila yung kakaiba na kalagayan ni Jesus Christ na talagang parang nabibigatan siya. Pero hindi nila maintindihan eh. Tuloy natin. They had not intent to forsake their Lord. They had prayed as they heard the strong cries of the sufferer. Naririnig pala nila yung cry of suffering ni Jesus Christ. Ibig sabihin, nung si Jesus Christ ay nakaramdam ng matinding paghihirap sa kanyang katawan at kaluluwa, sumisigaw siya. Kung baga yung, di ba, sa karanasan natin, may i-relate natin na kapag talagang matindi yung sakit, sasabihin natin, aray ko, ang sakit naman, ganun. So, naririnig nila yung cry of suffering ni Jesus Christ and then they were also praying. Ang problema,
natalo din sila. They did not intend to forsake their Lord, but they seemed paralyzed by a stupor which they might have shaken off if they had continued praying with God. Ang hindi lang nila maintindihan din, pinagpre-pray naman nila si Jesus Christ, pero matindi ang kanilang pagkaantok. Ngayon, pinagbigyan nila yung kanilang antok at natulog. Yung matinding antok na yon, pwede sanang mawala kung naging persistent sila sa kanilang panalangin. They did not realize the necessity of watchfulness and earnest prayer in order to withstand temptation. Hindi kasi nila naunawaan yung value ng persistent in prayer na requirement to withstand temptation para ma-overcome ang tukso. So ang lesson sa atin mga kapatid, kung tayo pala ay nakikibaka sa kasamaan, nakikibaka sa mga tukso na dumarating sa atin, sa mga pagsubok. The condition to be an overcomer is we have to persist in prayer. Kung mag-pray tayo, maliban na sincero tayo na mag-pray, hindi minsan lang tapos-tapos na. Paulit-ulit na mag-pray. Yan ang concept ng sinasabi, pray without ceasing. Yan po ang isang lesson na dapat matutunan natin dahil we human beings, yung patience natin, yung endurance natin, napakaiksi. Pag nakapag-pray na tayo, wala na. Tapos na, parang no need to pray again. Pero kailangan pala yun. We have to be persistent in our prayer. Yan po ang highlight ng ating subtopic number 2. Dadako tayo sa subtopic number 3. Ito ay continuation ng topic na deep anguish o matinding paghihirap. What was Christ's second prayer? And what were the disciples doing? Basahin natin. He went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. So dito po sa second prayer niya, bagamat hinihiling na kung pwede sana na hindi niya danasin yung matinding paghihirap na yon sa kanyang misyon na iligtas ang tao, ay tatanggapin niya. Kung yon ang tanging paraan para mailigtas niya ang tao na kailangan talagang dadaan siya dito sa matinding paghihirap, then let it be done. God's will be done. So nag-submit po siya doon sa kalooban ng Ama. Hindi niya sinakyan yung makataong damdamin niya dahil normal po sa damdamin ng tao na kapag ikaw ay dumadaan ng matinding paghihirap, ay talagang tumatanggi yung laman mo na ayaw mo talagang danasin yung kahirapan na yon. Sino ba namang gusto na magdanas ng kahirapan? Siyempre, ang normal na reaksyon ng tao is iiwasan yung kahirapan na yon. So yun ang damdamin ni Jesus Christ. Umiiral yung normal na damdamin ng kanyang pagkatao. Pero yung kanyang isip, nag-submit doon sa kalooban ng Diyos. Hindi siya nagpailalim doon sa kanyang sariling damdamin. And then, sabi dito, and he came and found them asleep again, for their eyes were heavy. Pagkatapos noon, siya ay bumalik, nasumpungan na naman niya yung kanyang mga alagad, natulog na naman. Nirebuke na nga niya sila nung una sa kanilang pagkatulog. Ngayon, natulog na naman sila. Ibig sabihin, hindi talaga sila nagtagumpay na magpuyat kahit sa isang oras man lang. Failure ang mga disciples dito. So, dito po sa Gethsemane, dalawa ang nakikita natin dito. Yung pagkabigo ng mga alagad at saka yung tagumpay ni Jesus Christ. Bagamat nabigo ang mga alagad na aliwin si Jesus Christ at si Jesus Christ ay naiwan na tahakin ang mahirap na daan na mag-isa, nagtagumpay naman siya. Yun po ang magandang balita doon. Tuloy natin. Isaiah 52 verse 14. As many were astonished as thee, his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men. So ito po ang sagot dito sa what prophecy was then fulfilled. Ang prophecy na natupad doon sa Gethsemane in the life of Jesus Christ ay yung Isaiah 52 verse 14. Ibig sabihin po mga kapatid, yung kanyang mukha pumangit. Nabago po yung kanyang anyo, yung forma ng katawan niya, yung kanyang
mukha, makaka-relate tayo niyan mga kapatid dahil nakakaranas naman tayo, nakakakita ng mga may sakit na talagang kapag matindi ang kanyang nararamdaman na sakit, yung kanyang mukha mababago, pumapangit talaga. Hula pala ito para kay Jesus Christ. Karagdagan na paglilinaw, Desire of Ages 689. A short time before Jesus had stood like a mighty cedar, withstanding the storm of opposition that spent its fury upon him. Stubborn wills and hearts filled with malice and subtlety had striven in vain to confuse and empower him. He stood forth in divine majesty as the Son of Man. Now he was like a reed beaten and bent by the angry storm. So tingnan niyo po yung paglalarawan. Bago daw po sa Gethsemane, inilarawan si Jesus Christ na parang isang mighty cedar, standing tall. Di ba yung cedar na malaki? Talagang standing straight, kahit bumabagyo ay talagang hindi natitinag. Yon ang description ng Spirit of Prophecy sa kalagayan ni Jesus Christ before Gethsemane. Pero nung nandun na si Gethsemane, yung sitwasyon niya ay naihalin tulad sa isang damo na hinahampas ng bagyo. At alam niyo po yung damo pag hinahampas ng bagyo, hindi naman nananatiling matuwid yan eh. Gumaganyan yan. Pag ang bagyo ay galing dito, dumadapa na ganun. Pag galing naman dito, gumaganyan. Ito ay illustration ng Spirit of Prophecy at saka ang Bible. Sabi dito, now he was like a reed, damo, beaten, and bent by the angry storm. He had approached the consummation of his work a conqueror, having at each step gained the victory over the powers of darkness. As one already glorified, he had claimed oneness with God. In unfaltering accent, he had poured out his songs of praise. Yun, before Gethsemane yun. He had spoken to his disciples in words of courage and tenderness. Pag nagsasalita siya, matapang siyang magsalita with tenderness naman din. Now had come the hour of the power of darkness. Now his voice was heard on the still evening air, not in tones of triumph, but full of human anguish. Yung mga binibigkas niyang salita noong nandun siya sa Gethsemane ay hindi tono ng isang taong matagumpay o nagtagumpay, but it is full of human anguish. Puno ng pagdadalamhati ng isang tao. So, hindi lang pala yung mukha niya ang naapektuhan, no? Hindi lang yung kanyang forma, pati boses niya pumangit pa. Ganon po ang paglalarawan kay Jesus Christ nung nandun siya sa Gethsemane. At bakit po ganyan? Dahil noong siya nandun sa Gethsemane, sinimulan na ng langit na siya ay pahirapan, parusahan dahil sa ating mga kasalanan. So tandaan natin, hindi lamang doon sa krus nung siya ipinako na siya ay pinarusahan ng hustisya ng langit. Doon pa pala sa Gethsemane, sinimulan na siya na parusahan at pahirapan. Letter B, how was the Son of God comforted during this critical hour? Sabi ng Luke 22 verse 43, and there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him. Sa Isaiah 53 verse 11, he shall see of the travail of his soul and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. Yung buong pagkatao niya ay nakakaramdam ng matinding paghihirap na maging siya hindi niya maintindihan. At tayo hindi natin maintindihan yun dahil never na naranasan natin yung ganon. Never kasi na tayo po ay pinarusahan ng hustisya ng langit. Never po yan. Yung mga nararamdaman natin na matinding paghihirap, dulot ng mga persecution at sakit, maliit lang na porsyento yan kapag ihambing doon sa paghihirap na dinaanan ni Jesus Christ dahil sa pagpaparusa sa Kanya dahil sa ating mga kasalanan. Ngayon, sa critical na point na ito, merong anghel na nagpakita at pinapalakas siya. Yan ang magandang balita doon. Paano naman yung kanyang mga disciples? Tulog sila. Sino kaya itong anghel na ito? At ano ang kanyang position sa kaharian ng Diyos? Basahin po natin ang Desire of Ages 693. In this awful crisis, when everything was at stake, when the mysterious cup trembled in the hands of the sufferer,
the heavens opened. A light shone forth amid the stormy darkness of the crisis hour. Ang langit ay nabuksan, ang liwanag ay suminag sa gitna ng mabagsik na kadiliman sa oras ng crisis. At ang makapangyarihang anghel na nakatayo sa harapan ng Diyos na humahawak na ng posisyon kung saan nahulog si Satanas ay dumating sa tabi ni Kristo. Yan po ang nangyari. Yun palang anghel na nagpakita ay yung anghel pala yun na siya ang humalili, pumalit doon sa dating posisyon ni Lucifer, si Angel Gabriel. Siya po yung angel na pumalit doon sa pwesto ni Lucifer na nagiging Satanas. Yung kataas-taasang anghel, makapangyarihan na anghel na yon ang dumating upang palakasin siya. Tuloy natin. He pointed him to the open heavens, telling him of the souls that would be saved as the result of his sufferings. Paano siya pinalakas o in-inspire? Pinayuhan si Kristo na tumingin doon sa bukas na langit na nabuksan at that time, no? Telling him of the souls that would be saved as the result of his suffering. At sinasabi niya na dahil sa iyong mga paghihirap na ito, maraming mga kaluluwa ang maliligtas at makakapasok ng langit. Dagdag pa rito sabi, he assured him that his Father is greater and more powerful than Satan, that his death would result in the utter discomfiture of Satan, and that the kingdom of this world would be given to the sense of the Most High. He told him that he would see the travail of his soul and be satisfied, for he would see a multitude of the human race saved, eternally saved. So, pag sinabing travel dito, mga kapatid, ito po ay related sa karanasan ng mga babae na buntis. Doon sa proseso ng panganganak ay nakakaranas ng matinding paghihirap. Pero pagkatapos na lumabas yung bata, pag nakita nila yung bata na malusog na anak nila, nare-relieve sila, they will be satisfied. At nakakalimutan na nila ang tindi ng kanilang paghihirap at pinapalitan ng kasiyahan na idinudulot ng bata na kanilang isinilang. Ganito din po yung paglalarawan ng angel sa kanya. Tiisin lang ni Jesus yung matinding paghihirap na yon dahil later on, pag nakita niya yung maraming mga maliligtas na mga tao na bunga ng kanyang sakripisyo, he will be satisfied. Yan ang ipinamulat ng anghel doon kay Jesus Christ at the hour of his crisis. Ito po ang highlight ng ating subtopic number 3. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay nabe-bless sa ating mga videos, don't forget to subscribe and follow para lagi kang updated sa mga bagong posts at lesson studies. Your support helps us to spread the gospel with more people and inspire us to produce more contents and keep this initiative going. Thank you very much, mga kapatid. At ngayon ay dadako po tayo dito sa subtopic number 4, Jesus arrested. Who led the group that arrested Jesus? John 18 verse 2 to 5. And Judas also, which betrayed him, knew the place, for Jesus oftentimes resorted thither with his disciples. Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh there with lanterns and torches and weapons. Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth and said unto them, Who seek ye? They answered him, Jesus of Nazareth. Ang sagot nila, si Jesus na taga Nazareth, siya ang aming hinahanap. Sabi ni Jesus sa kanila, I am he. And Judas also, which betrayeth him, stood with them. Kasama pala ng mga tao si Judas. So, ang sagot ni Jesus Christ, I am he. Ako yung Kristo na hinahanap ninyo. Sino ang namuno sa pulutong na humuli kay Jesus? Si Judas. What happened to the angry mob when Judas identified himself to them? Okay, basahin natin. As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward and fell to the ground. So anong nangyari pala nung si Jesus Christ ay sumagot at pinakilala niya ang kanyang sarili at sinabi, Ako yung Jesus na taga Nazaret na inyong hinahanap. Ayon dito, nagsiurong sila at nangalugmok sa lupa. Bakit?
Basahin natin ang Desire of Ages 694 kasi hindi po pinaliwanag sa Bible kung bakit. Ito po ang paliwanag. No traces of his recent agony were visible as Jesus stepped forth to meet his betrayal. Standing in advance of his disciples, he said, "Whom seek ye?" They answered, "Jesus of Nazareth." Jesus replied, "I am he." As these words were spoken, the angel who had lately ministered to Jesus moved between him and the mob. So, nung sumagot pala si Jesus, bigla na yung angel na nagpapalakas kay Jesus Christ, pumagitna sa kanila between Christ and the people. A divine light illuminate the Savior's face and a dove-like form overshadowed. Nagliwanag kasi yung mukha ni Jesus eh. The angel withdrew and the light faded away. Jesus had opportunity to escape, but he remained calm and self-possessed. As one glorified, he stood in the midst of that hardened band, now prostrate and helpless at his feet. So yan po ang nangyari. Letter C, how was the treachery of Judas to affect the mob and the meekness of Jesus to be misinterpreted by Peter? So, pagkatapos na nakabangon na pala yung mga tao sa kanilang pagkalugmok, dahil nai-withdraw yung liwanag na yon, ay nahimasmasan yung mga tao. Tapos nagtanong uli si Jesus sa kanila, sino ang hinahanap ninyo? At sabi uli ni Jesus, hindi ba sinabi ko na sa inyo na ako nga? Ito namang si Judas, lumapit kay Jesus, yanakap niya at hinalikan. Pero ang tugon ni Jesus sa kanya, "Betrayest thou the Son of Man with a kiss?" Nang nakita ng mga tao ngayon na yanakap niya si Kristo at hinalikan, nagkalakas sila ng loob at sila po ay hinuli si Jesus. Ibig sabihin, yun yung confirmation na hinihintay nila. Kasi gusto nilang masigurado na yung kanilang aarestuhin ay si Jesus. Noong sabi ni Jesus, ako nga, hindi nila kaagad yan na inaresto. Meron silang usapan kasi, yung tao na aking hahalikan, yun na yung huhulihin ninyo. Kaya nung nakita nila, doon, na-confirm na nila, o ito nga yung dapat natin nahulihin. Kaya hinuli nila. Tapos, sabi naman dito, how was the meekness of Jesus misinterpreted by Peter? Basahin natin. And while he yet spake, behold, a multitude, and he that was called Judas, one of the 12, went before them, and drew near unto Jesus, and kissed him. But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of Man with a kiss? When they which were about him saw what would follow, they said to him, Lord, shall we smite with the sword? And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear. Okay, basahin din natin dito sa Desire of Ages 6:9-6. The mob grew bold as they saw Judas touch the person of him who had so recently been glorified before their eyes. They now laid hold of Jesus and proceeded to bind those precious hands that had ever been employed in doing good. His disciples had thought that their master would not suffer himself to be taken. For the same power that had caused the mob to fall as dead men and keep them helpless until Jesus and his companions should escape, they were disappointed and indignant as they saw the cords brought forward to bind the hands of him whom they loved. Peter in his anger rashly drew his sword and tried to defend his master, but he only cut off an ear of the high priest's servant. So, paano pumasok dito na mayroong bagay na na-misinterpret ni Pedro? So, ang misinterpretation ni Pedro dito, mga kapatid, ay yung action kasi ni Jesus Christ na sa halip na tatakbo, ang pinagtataka nitong mga disciples, si Jesus hindi man lang umalis, nanatili lang doon sa kanyang kinatatayuan. Nung hulihin, hindi rin siya nag-react, hindi rin siya nag-resist. Hinayaan lang niya sila na siya ay kanilang hulihin. Ngayon, parang nagalit si Pedro sa kanyang damdamin. Nagalit siya dahil hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan para i-resist yung mga nag-aaresto at makatakbo. Sa kanyang galit, binunot niya ang kanyang tabak at tinangka pumatay ng tao. Pero isang tainga lang ang kanyang natamaan. Ayan. O, dito tayo sa topic number 5. Treading the winepress alone. Describe the patient love manifested by Jesus at the moment of his arrest. How did heaven view it? Matthew 26, verse 51-53. And behold, one of them which were with Jesus stretched out his hand and drew his sword and struck a servant of the high priest and smote off his ear.
Then said Jesus unto him, Put up again thy sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword. Thinkest thou that I cannot now pray to the Father, and he shall presently give me more than 12 legions of angels? And one of them smote the servant of the high priest and cut off his right ear. And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear and healed him. Okay, Luke chapter 22 verse 51. So, mas kompleto na yung ating naunawaan dito sa pangyayari na ito. Ang respond ni Jesus Christ doon sa action ni Pedro, sabi niya, ibalik mo ang iyong tabak sa kanyang lalagyan. Sapagkat ang gumagamit sa tabak ay sa tabak din mamamatay. Ang lesson po na makukuha natin dito mga kapatid, gaya ng nabanggit ko sa una, is ayaw ni Jesus Christ na ang kanyang mga alagad ay pumatay ng tao. Mas baling sila ay mamatay, maparusahan ng kamatayan, huwag lang sila ang papatay sapagkat ang pagpatay ng tao ay kasalanan. Bakit kasalanan? Sapagkat yan ay labag sa kautusan ng Diyos na ika-6. Kung matutunan sana ng lahat ng mga Kristiyano ang leksyon na ito na ibinibigay ni Jesus Christ doon kay Pedro, ay wala na sanang mga Kristiyano ngayon ang sumasali sa gira. Wala na sanang Kristiyano ang magiging sundalo na handang pumatay ng tao. Wala sanang ganon. Huwag gamitin ang tabak upang kumitil ng buhay. Basahin natin yung rewritings, page 167, 168, dahil meron pa tayong mga katotohanan na dapat matutunan. The disciples began to hope as they saw the multitude with their staves and swords fall so quickly. As they arose and again surrounded the Son of God, Peter drew his sword and smote a servant of the high priest and cut off an ear. Jesus bade him to put up the sword, saying, Thinkest thou that I cannot now pray to the Father, and he shall presently give me more than 12 legions of angels? I saw that as these words were spoken, the countenances of the angels were animated with hope. They wished then and there to surround their commander and dispel that angry mob. The hearts of the disciples also sunk in despair and bitter disappointment as Jesus suffered himself to be led away by his enemies. The disciples feared for their own lives, and they all forsook him and fled. Jesus was left alone in the hands of the murderous mob. Oh, what a triumph of Satan then, and what sadness and sorrow with the angels of God. Many companies of holy angels, each with a tall commanding angel at their head, were sent to witness the scene. They were to record every result and cruelty imposed upon the Son of God, and to register every pang of anguish which Jesus should suffer for the very men who join in this dreadful scene are to see it all again in living characters. So, meron palang mga anghel doon sa palibot sa time na yon na nakamasid. Marami sila. Kasama yung kanilang commander na si Gabriel. Di lang sila nagpapakita. Ngayon, nung narinig nila yung binigkas ni Jesus na, Thinkest thou that I cannot now pray to my Father, and he shall presently give me more than 12 legion of angels? Natuwa sila. At handa sila na palibutan sana nila si Kristo at palayasin itong mga tao na gusto na mag-aresto sa kanila. Pero wala silang natanggap na mandato o go signal mula kay Jesus Christ na siya ay kanilang protektahan. Kaya tumahimik lang sila. They were ready at any time to take action, pero they did not take action dahil si Jesus, hindi siya nagbigay ng hudyat na dapat nila siyang protektahan. Kaya, yon ang isang lesson na dapat natin na matutunan mga kapatid. Many times, iniisip natin na tayo nasa crisis, baka iniisip natin na tayo ay nag-iisa. Pero lingid sa ating kaalaman, ang mga angels ng Panginoon ay laging nakabantay doon sa kanyang mga anak. Alalahanin po natin itong lesson na ito mga kapatid. Lingid sa ating kaalaman, hindi man natin nakikita ang mga anghel, pero araw-araw sila ay nasa palibot natin na sinugo ng Panginoon na handa na tayo po ay ipagtanggol. Kaya lang, hindi po sila basta-basta kumikilos. Hinihintay po nila ang hudyat ng Panginoon bago sila kumilos. At kung kinakailangan na protektahan nila tayo, they are ready to do it. Gagawin nila yon. Kahit gaano karami ang mga kaaway natin,
Kung magbigay ang Panginoon ng utos dito sa nakabantay na mga anghel sa atin, wala silang magagawa. Kaya huwag nating kalimutan na kapag tayo po ay nasa matinding kahirapan, under trials and temptations, let us always pray to God for His protection. And the angels are ready to take action to protect us whenever it is necessary. Yan po mga kapatid. Letter B, what must all who profess Christ learn from the Lord's admonition to Peter? John 18 verse 11. Then said Jesus unto Peter, put up thy sword into the sheath. The cup which my father hath given me, shall I not drink it? 1 John 3:15. Whosoever hateth his brother is a murderer, and ye know that no murderer hath eternal life abiding in him. Ano po ang lesson? Ulitin natin yung binanggit ko na lesson dito. Ayaw ng ating Panginoong Hesukristo na tayo na kanyang mga anak ay kumitil ng buhay gamit ang sandata o anumang mga kagamitan ang pwede nating gamitin. Basta makapatay, bawal po yon. Huwag nating gagawin. At hindi lang yon. Papaano naman yung pagpatay ng tao gamit ang ating mga dila. Yan, spiritual yon, spiritual killing to destroy somebody else. That is also a violation of the commandments of God. Bawal din po yun. Okay mga kapatid, with this thought, dito natin tatapusin po ang ating pag-aaral ng ating Sabbath School lesson. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa pag-aaral ng lesson na ito. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-follow o hindi pa nakapag-subscribe sa ating Gospel Treasures, mag-subscribe na po kayo o mag-follow kayo upang lagi kayong updated sa mga ina-upload po natin na video ng pag-aaral ng ating Sabbath School lesson. Thank you very much mga kapatid.